Hi guys! Welcome back to my channel, Rire TV. Ang tagapagligtas, Matthew Larson Moulin, Sasha Cunningham Shu Asterisk, Ellen Fang Hui, Cunningham Shu Mo, Natalie Larson Shilin, James Cunningham Jayulong Shu, Joseph Horizon Hilao, Crystal Horizon He Chenzu, Kristen Lord Wan, Rowan Wan Zefeng, Sean Wan Yungfeng, Gregory Chen Yungan, Joseph Horizon Hilao, Crystal Horizon He Chenzu, Ambrose Larson Jaolin, Billy Numanan Betian, Lord Voodoo Buzun, Freya Su Ziking, Charles Wesley Wan Jongshan, Daniel Edwards Yuande, Sena Wan Yongfang, Rowan Wan Zefeng, Matthew Larson Lin Mo, Gregory Chen Yungan, Ellen Fang Hui, Sasha Cunningham Hansia Shu, Cunningham Shu Mo, Natalie Larson Shilin, James Cunningham Jayulong Shu, Joseph Horizon Hilao, Crystal Horizon He Chenzu, Sasha Asterisk. Ang tagapagligtas, Kabanata 3151 hanggang Kabanata 3160. Kabanata 3151. Napakarami mo pero hinayaan mong tumakas si Gabriel. Sa opisina ni Wumeng, narinig ng malapanda na si Lin Mo ang ulat ng prinsipe at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Sa Fengxing at 12 ng mga escort, nakatakas pa si Gabriel, sino ang makakaisip nito? Tiningnan ng prinsipe ang medyo nagulat na mga mata ni Lin Mo at nahihiyang napakamot sa likod ng kanyang ulo. Masyadong tuso ang Garrett na iyon. Wala siya sa pangunahing barko, ngunit nagtago sa isang escort ship. Bagaman ang lahat ng armada ng Katal ay ibinalik namin sa huli, inilunsad din siya ng tirador. Hindi bale, hindi pa rin banta ang isang Gabriel, huwag kang mag-alala. Marahang umiling si Lin Mo at tumayo mula sa upuan. Sa takot na mga mata ng prinsipe, idiniin niya ang kabilang partido sa upuan ng opisina. Prince, magpapahinga lang ako saglit, pwede mo namang tulungan ang kapatid mo saglit. Sa mga salita ni Lin Mo na hindi matatanggihan, tumangala ang prinsipe sa file sa mesa na mas matangkad kaysa sa kanyang sarili. Baka sa mukha niya ang pait at lungkot. Hindi naman sa hindi niya maitama ang mga files pero sino ba ang mahilig makulong? Ngunit nang makita ang pagod na hitsura ni Lin Mo, atubiling kinuha ng prinsipe ang mga file sa mesa. Maingat na pag-aralan ang mga kondisyon at pangangailangan ng Wuming mula sa lahat ng mga anggulo. At lumapit si Lin Mo sa isang simpleng bangko sa kabilang bahagi ng opisina. May manipis na sapin ng kobrekama, hindi itinaas ni Lin Mo, nakahiga lang siya. Napakaraming bagay ang kailangan niyang isipin sa mga araw na ito at pagod na pagod siya. Noong ang Vientiane Kingdom ay nasa business war kasama si Gabriel at ang mga higanteng pinansyal na iyon, kailangan niyang isaalang-alang kung siya at ang iba ay may sapat na pondo. At ang mga bagay ng Wuming ay dumidiin sa mga balikat ni Lin Mo kaya hindi siya makahinga. Maging ang kanyang asawa ay tumakas ng walang dahilan at pumunta sa Vientiane country. Ang puwersa ng itim na kalapati ay nagbuhos ng maruming tubig kay Lin Mo na naging imposible para kay Lin Mo na makapasok sa teritoryo ng Vientiane. Dahil sa pagod, dahan-dahang ipinikit ni Lin Mo ang kanyang mga mata at hininaan ng prinsipe ang kanyang boses. Malapit nang magtakip silim ang langit. Walang temperatura ng papalubog na araw na sumisikat sa pisngi ni Lin Mo sa bintana. Gumalaw ang mahahabang pilak mata niya at dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Si Lin Mo ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Sa panaginip, malinaw kong nakita si Shu Asterisk, ngunit hindi ako makalapit sa kanya. Sa tuwing lalapit si Lin Mo, si Shu Asterisk ay direktang umatras. Si Lin Mo ay nagpatuloy sa paglalakad ng ganito at ang figure ni Shu *** ay napaatras lamang.
Si Lin Mo ay nagpatuloy sa paglalakad ng ganito at ang figure ni Shu *** ay napaatras lamang. Tahimik na itinaas ang ulo at sumulyap sa orasan sa dingding, alas 5:30 na pala. Nakakit ang prinsipe sa pagbangon ni Lin Mo at bahagyang natigilan ang kanyang mga mata. "Boss, bakit ka umiiyak?" Ang mga salita ng prinsipe ay nagpaabot kay Lin Mo at hinawakan ang gilid ng kanyang mga mata. Parang basa ang kamay. Umiiyak talaga si Lin Mo sa kanyang pagtulog. Wala lang, basta. Medyo nakakasilaw ang araw. Sinulyapan ng prinsipe ang paglubog ng araw ni Huang Chengcheng at si Lin Mo na may normal na mukha at ang kanyang puso ay baliw. Magagawa mong lokohin ang mga tao, ngunit hindi mo ako kayang lokohin gaya ng pagpapaloko mo sa isang tanga. Muling natahimik ang mga boses sa silid at hindi alam ni Lin Mo o ng prinsipe ang sasabihin. "Bang bang bang, Lord Taishan, may naghahanap sa iyo sa labas, kaibigan mo daw." "Okay, naiintindihan ko." Tumugon si Lin Mo ng isang pangungusap at pagkatapos ay tumayo. "Boss, pupunta rin ako." Diretsyong tumalon ang prinsipe mula sa upuan, galit na sinabing pupunta rin siya. Walang magawang tiningnan ni Lin Mo ang hitsura sa kanyang mukha na siya ay naging itim sa lugar na wala siya at bamahantong hininga ng walang magawa. Sa nth day na wala si Song Jilan, na-miss ko siya. Tara na, tara na. Kabanata 3152. Nang marinig na pumayag si Lin Mo na sumama sa kanya, sumili ang ngiti sa mukha ng prinsipe. Sa sala sa unang palapag, isang itim na nakasuot na figure ang nakaupo sa sofa, kumakain ng isang piraso ng cake sa kanyang kamay. Nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit, diretsyong inilagay ng lalaking nakaitim na roba ang cake sa kanyang kamay sa kanyang bibig, at mabilis na pinunasan sa roba. Siya ay isang kalmado at matalinong tao sa itim na damit at ang karakter na ito ay hindi dapat gumuho. Ang pinto sa reception room ay itinulak ng isang payat na palad at pumasok si Lin Mo kasama ang prinsipe. Nang makita niyang ang figure sa reception room ay isang itim na roba, halatang nagulat ang ekspresyon ni Lin Mo. Akala niya ay isang taga-Panyang City ang dumating para humingi ng tulong, kaibigan daw niya iyon. Hindi niya akalain na siya pala ang itim na roba na isa sa 18 espesyal na subo ng Hongmen sa ibang bansa. Ang huling pagkikita namin ay noong magkaaway kami ni Zatbaya. Ang huli ay humantong sa Zatbaya sa isang lambak upang sirain ang Zatbaya. "Haha, Lin Mo, nandito ka pala." Tumayo si Hipao mula sa leather na sofa, humakbang sa harap ni Lin Mo, tinapik ang balikat niya at sinabing, "Oo, napaka-spirited." Isang nakakahiyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Mo at hindi niya alam kung paano tumugon saglit. Tila nakita ni Hipao ang kahihiyan ni Lin Mo, tumawa siya at buong pusong sinabi, "You don't have to regard me as a senior. Noon, maganda ang relasyon ko sa tatay mo at sinabi niyang magiging anak ko na siya kapag ipinanganak ka." Ang itim na damit ay tila nakita ang anino ni Lin Xiao sa katawan ni Lin Mo. Ito ay medyo hindi gaanong gwapo kaysa sa kanyang sarili, ngunit ang mag-ara ang hangin ay halos magkatulad. This time, there are mainly two things. Gusto mo bang makinig muna sa malalaking bagay o gusto mo munang makinig sa maliliit na bagay? Saglit na natigilan ang mukha ni Lin Mo, hindi niya akalain na tatanungin ni Hipao ang sarili sa ganoong paraan para asarin ang isang bata. Dapat bang makinig muna ako sa malaking bagay? Ano, nahulaan mo talaga na pumunta ako dito para makita ka para sa isang bagay? Natahimik sandali si Lin Mo at tila nakakita siya ng isang patong ng mga bagay na nahuhulog mula sa itim na damit at itim na damit. Ito ay ang kanyang malamig at misteryosong vest. Hahaha, wag mong suyuran, hindi na talaga nang aasar ang mga kabataan ngayon.
Tumingin si Hipao sa manhid ng mga mata ni Lin Mo at agad na naunawaan na hindi na niya kayang panunukso ang mga bata. Lin Mo, pagkatapos kong bumalik sa pagkakataong ito, inirekomenda kita sa pinto at pinanood din ng pinto ang iyong profile. Kung ito man ay ang iyong pagsikat, ang iyong buhay, o ang iyong pagkatao, ikaw ang pinakamahusay sa mundo, kaya... Sadyang pinahaba ni Hipao ang kanyang boses, gustong makita ang hitsura sa umaasam na mga mata ni Lin Mo. Gayunpaman, ang tumugon sa kanya ay ang payak at puno ng tubig na mga mata ni Lin Mo. Naging solemn na ang boses ni Hipao at naglabas siya ng isang naka-frame na dokumento mula sa bulsa sa likod niya. Tatalakayin ito ng lahat ng matataas na pinuno ng Hongmen at ang pinuno ng bahay ay magpapasya na ipagkaloob kay Lin Mo ang titulo ng pinuno ng Guangdong, ang ikapitong bulwagan ng Hongmen. At ang katayuan ng sekta ay nasa ibaba lamang ng sect master at mga individual na mataas na opisyal ng antas. Maging ang ika-18 espesyal na subo ng Hong sect ay magkakaroon ng mga bagahe. Ang solemne at malakas na boses ng itim na roba ay napatulala sa lahat ng nasa silid. Lumuhad si Hipao sa isang tuhod na nakaharap kay Lin Mo at ipinakita ang dokumento gamit ang dalawang kamay. Si Hipao, isa sa 18 espesyal na subo ng Hongmen, ay nakilala si Hall Master Lin. Tito He, hindi mo ito magagawa. Lumapit si Lin Mo para tulungan siya. Dahil hindi niya alam ang tunay na pangalan ni Hipao, biglang tumawag si Lin Mo. Si Hipao ay direktang sinuportahan ni Lin Mo. Noong una, gusto niyang lumaban, ngunit pinili niya ang sarili niyang paraan. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang lakas ni Lin Mo ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung iginiit niya na hindi siya makatiis, malamang ay diretso siyang kaladkarin ni Lin Mo. Sa oras na iyon, isa siya sa 18 specialty ng Hongmen at siya ay direktang itinaas. Kung kumalat ang bagay na ito, pakiramdam ni Hipao ay maaari na siyang mamatay. Kabanata 3153. Maya-maya, umupo sina Lin Mo at Hipao sa sofa. Ang prinsipe ay nakahandusay sa lupa sa di kalayuan at nakatulog. Tito Hipao, ano ang ibig sabihin ng isa sa 7 bulwagan ng Hongmen? Tumingin si Lin Mo sa itim na roba na nakaupo sa tapat at nagbuhos ng isang baso ng 1,982 coke para sa kanya. Tinampot ni Hipao ang kopeta, humigop ng coke ng mahina at mahinahong sinabi. Ang lakas ng Hongmen ay ang sect master, ang 6 na bulwagan at ang 18 espesyal na subo. At isa ako sa 18 espesyal na subo. Alam mo itong Lin Mo. Para sa 6 na bulwagan, ito ay ang Jigang Hall, Yixing Hall, 3 Points Hall, Guangdong Hall, Exishing Hall, at Danshan Hall. Teka, dahil 6 lang ang bulwagan, ano ako? Isang pagdududa ang lumitaw sa mukha ni Lin Mo. Noong binasa ito ni Hipao ngayon, malinaw na sinabi nito na isa ito sa 7 bulwagan, ngunit ngayon ay 6 na lang ang bulwagan kapag ipinakilala ito. Makinig ka muna sa akin. Noong una, 6 lang ang pasukan ng Hongmen. Ngunit iniisip ng sect master na ikaw ay may natatanging talento at may hitsura ng pinakamataas sa mundo. Kaya nagtayo kami ng isang bulwagan ng direkta sa tuktok ng orihinal na 6 na bulwagan na tinatawag na Guangdong Hall. Agad na naunawaan ni Lin Mo na ang Hall Master ng Guangdong Hall na pinangalanan sa kanya ay isang hubad na commander. Tinatayang sa hinaharap, ang paghahanap para sa isang tao ay mangangailangan din ng may-ari ng bulwagan na personal na pumunta upang hanapin sila. Nang makita ang bahagyang nanlulumong ekspresyon ni Lin Mo, muling nagsalita si Hipao. Huwag kang malungkot, nandito ako kasama ang suporta mula sa Hongmen sa pagkakataong ito. Naglabas si Hipao ng hindi kilalang itim na bank card at ibinigay ito kay Lin Mo. Ang card na ito ay ang hindi kilalang memory card ng Hongmen na maaaring magamit upang mag-withdraw ng pera mula sa anumang bangko.
At ang pera sa loob ay lahat ay nakadeposito sa mga barya ng jade na maaaring matiyak ang kaiganhawahan ng mga disipulo sa sekta. Huwag maliitin ang bank card na ito. Ito ay may 10 bilyong jade coin sa loob nito at ito ang capital injection mula sa Hongmen. Mabait na lalaki. Tinawag siya ni Lin Mo na isang mabuting tao sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan sa Hongmen, ito ay talagang isang mahusay na organisasyon. Siya at si Gabriel at ang iba pa ay gumastos ng kabuoang mahigit 4 na bilyong jade coin sa business war. Diretso itong binasag ng Hongmen na parang emerald coin na walang pera. Kung gayon tulungan mo ako at pasalamatan ang organisasyon. Pagkatapos kunin ni Lin Mo ang bank card, sinabi niya sa itim na roba. Paano mo nalaman na hindi pa ako kumakain, hindi mo na kailangan ng 20 ulam, 18 ulam ay sapat na. Lin Mo. Sa gabi, si Hei Pao, Prince at Lin Mo ay nakaupo sa renovated at maningning na restaurant. Ito ang lugar kung saan inimbitahan siya ni Wang Laosan sa hapunan nang dumating si Lin Mo. Clap clap clap. Paglingkod. Nang makitang alas 8 na, ipinalakpak ng prinsipe ang kanyang palad at hiniling sa kasambahay sa labas na ihain ang ulam. Tumingin si Hei Pao sa pintuan at nakita ang isang waitress na nakasuot ng itim na silk cheongsam na may hawak na plato na may gintong trim. May mga malinis na puti. Fast food boxes. Tandang padamdam. Kumaibat ng ilang ulit ang sulok ng bibig ng itim na roba na nakatago sa dilim. Hindi ko na inisip, hindi talaga inisip ng itim na robe. Akala ko noong una ay napunta ako para kumain ng masarap na pagkain ng mga delicacy sa bundok at dagat. Hindi ko akalain na si Lin Mo, ang munting bastard na ito, ay magbibigay sa sarili ng fast food. Tumayo si Lin Mo at inilapag ang isang fast food box sa harap ni Hei Pao at binuksan ito. Dahil dito, medyo gaman ang pakiramdam ni Hei Pao. Ang sarili kong anak at pamangkin kumain ng halos kaunti basta magalang. Tito Hei Pao, specially made this ang chef for you. I'm afraid na hindi ka masanay sa pagkain natin. Ito ay pritong patatas na may patatas at ang ulam na ito ay pritong kamatis na may kamatis. Nagsimulang manginig ang kamay ni Hei Pao na orihinal na pumulot ng chopsticks. Hindi ito dahil sa epilepsy kundi dahil nag-aalab ang galit sa katawan ni Hei Rob. Kung maaari, talagang gusto niyang idiin si Lin Mo sa kanyang kondonggen at paluan ang kanyang puwet. Kabanata 3154. Pagkatapos ng 3 beses na pagkain, sa wakas ay inalis ni Lin Mo ang fast food. 18 masasarap na pagkain ang inihain tulad ng paglundag ni Buddha sa dingding at pag-akyat ng mga langgam sa puno. Hikap, Lin Mo, babalik ako bukas. Kung nahihirapan ka, tawagan mo ako. Nag-record si Hei Pao ng isang string ng mga numero ng telepono sa cellphone ni Lin Mo at nawala bilang isang anino. By the way, boy, ako ang espesyal na sugo ni Ann sa 18 espesyal na sugo at ang pangalan ay Ann. Ngunit kung titignan ang kanyang hitsura, palaging nararamdaman ni Lin Mo na tumakas siya dahil nag-aalala siyang hindi siya makakabayad ng pagkain. Matapos mailipat ang 10 bilyong pondo sa card kay Iyo pagkatapos maipasa ang mga layer ng audit. Bumalik si Lin Mo upang magpahinga matapos makita ang matagumpay na paglilipat na ipinakita sa kanyang telepono. Kung tungkol sa mga file na naghihintay na maitama, mayroon pa ring Wang Laosan. Sa bansang Vientiane, sa sandaling ito, si Yu Yu ay nagsasagawa ng isang piging sa pagdiriwang kasama ang mayayamang negosyante. Ang bulwagan ay puno ng mga masasarap na kabundukan at dagat at iba't ibang mamahaling alak. At asterisk na balot ng puting benda ang palso ni Yu. Elder Zhao, ayon sa aming mga istatistika, ang mga asset na nakolekta namin sa mga araw na ito ay umabot sa 20% ng buong bansa ng Vientiane. 20%, bakit ang dami?
Asterisk bumaba ang tingin ni Yu. Dapat mong malaman na ang buong Vientiane Kingdom ay nakaranas ng alitan sibil at komersyal na digmaan. Ang merkado sa ngayon ay puno ng kaguluhan. Maraming mga amo ang nalugi dahil sa gulo ng pera. Ang ilan ay nawalan pa ng pamilya at pinaghiwalay ang kanilang mga asawa at mga anak at tumalon sila sa gusali ng walang anumang ideya na mabuhay. Ngunit dahil isa silang Chamber of Commerce, hindi nila direktang maisasaalang-alang ang 20% ng mga asset. Hindi mo alam, Mr. Zhao, ang mga pangunahing bangko sa Vientiane ay nagbebenta ng lahat ng uri ng mga ari-arian sa mababang presyo nitong 2 araw. Ang mga patlang ng langis, lupang sakahan, mga gusali, lupa, at iba pa, ay dapat lahat ay ipahiram sa mga bangko ng mga taong iyon dati. At ang bangko ay walang paraan upang ganap na matuno ito sa loob kaya maaari lamang nitong ibenta ang mga asset na ito sa medyo mababang presyo. Pinunasan ng matabang kalbo ang buhok at nagpatuloy. Bukod dito, marami kaming napalitan ng Vientiane Tongbao dati. Pagkatapos na ibaba ang halaga ng palitan, mas mahalaga pa ang Vientiane Tongbao kaysa dati. Direkta kaming nakatanggap ng malaking bilang ng mga kumpanya, real estate, mga patlang ng langis, mga pabrika at iba pa. Ding dong. Asterisk biglang nag-vibrate ang phone ni Yu tapos may tumunog na boses. Hello, Mr. Yu, nakatanggap ang iyong account ng 10 billion jade coins. Dahil sa tunog ng boses, kakaiba ang hitsura ng lahat ng mayamang negosyante sa labas ng field. Hindi ko akalain na si Zhao Lao, sa kanyang edad, ay gagamit pa rin ng ganitong uri ng mabilis na tono. The more I turn on my phone, I was surprised to see na 10 bilyon na talaga ang nadeposito sa bank account ko. Pagkatapos ay sumunod ang text message ni Lin Mo at habang binasa niya itong mabuti, gamaan ang pakiramdam niya. Lahat, hindi yun ang mapagpanggap na tunog na naisip mo. Asterisk parang kampana ang boses ni Yu na nagpabago ng kutis ng lahat. Talagang sinabi ni Zhao Lao na hindi ito mabilis na tono, maaari bang? Isang ideya na ikinagulat ng lahat ay ipinanganak mula sa puso, iyon ay 10 bilyong jade coins. Ngayon lang inilipat ni Lin Mo sa akin ang isang buong 10 bilyong jade coins, tingnan natin at gamitin. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Asterisk Q, sumabog ang mayayamang negosyante sa labas ng bukid. Napakalaki ng pera ng sugo ni Tarzan kaya bakit kailangan mong sumama? 10 bilyon iyon ay 100 maliliit na layunin sa buhay. Ang matanda ay nasa shopping mall ng higit sa 60 taon, ngunit mayroon lamang siyang 1% ng nakababatang henerasyon. Sa pagharap sa mga nagdadalamhating boses ng mayayamang negosyante, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Asterisk Q. Simula bukas, ang mga asset na ibinibenta ng lahat ng mga bangko sa Vientiane ay direktang bibilhin para mamatay ako. Subukan lamang na makuha ang presyo ng direkta nang hindi nag-aaksaya ng masyadong maraming oras. Kabanata 3155. Elder Zhao, bibilhin ba natin ang lahat? The more she thought about it, she analyzed Lin Mo's character in her heart and then she said, sa mga sports car at babae, gusto namin ang lahat ng bagay na maaaring gawing tubo. Kagad, lahat ng mayayamang negosyante ay tumigil sa pag-inom at pagtawa. Inilabas nila ang kanilang mga mobile phone at tinawagan ang mga presidente ng Bank of Vientiane. Hoy, ikaw ba ang presidente ng Vientiane Minsheng Bank? Maliban sa mga sports car at iba pang bagay, lahat ng asset na binibenta ng bangko mo. Gusto ko silang lahat. Sabi mo hindi ko kayang bayaran. Sabihin mo sa akin ang presyo at iparinig sa akin kung magkano iyon. Ang 250 million jade coin lang ay maliit na pera. Ililipat ko sa iyo ang deposito na 100 million yuan ngayon. Sa kalagitnaan ng gabi, isang bank president ang direktang nagulat ng kanyang bank card number.
Gusto lang niyang makita kung gaano kalawak ang mga manloloko ngayon. Dumating na ang balanse mo. 100 million yuan. Nang marinig ang kahangahangang tunog ng makina, agad na napatulala ang Pangulo. At ang 20-something-year-old na asawa na natutulog ay nagising din na nagpapakita ng kawalang kasiyahan. Matapos makita ang presidente na nakatingin sa kanyang telepono, tumagilid din siya para tingnan. Matapos makita ang serye ng mga zero sa balanse, agad na nawala ang kawalang kasiyahan sa mukha ng munting asawa. Direkta kong inilabas ang isang bagong Balenciaga at isinuot ito, at hawak ang Pangulo, malapit na akong muli na may dalang patay na kahoy upang salubungin ang bukal. Pagdamag, ang mga telepono ng mga presidente ng lahat ng mga bangko sa Vientiane ay direktang na-dial. Nang marinig ang kumpiyansa na boses sa kabilang dulo ng telepono, sa una ay naiinis ako sa pagkabigla nang makita ko ang 9 na digit na balanse sa balanse. Lola, ang pakiramdam ng paggastos ng pera na parang dumi ay talagang cool. Sa bulwagan, hinaplos ng kalbong lalaki ang kanyang kalat-kalat na buhok at napabuntong hininga. Bagamat siya ay itinuturing na isang maliit na asset, nagkakahalaga ng daan-daang milyon, hindi niya sineseryoso ang daan-daang milyon sa mga karaniwang araw. Kahit na para sa isang listahan ng 10-10 milyon, kailangan niyang kalkulahin ito ng mabuti dahil sa takot na may mali. Sino bang nagsabing hindi? Naaliw talaga ako nung narinig ko na medyo hindi makapaniwala yung head ng bangko nung una, tapos may galang na sabi sa likod. Napabuntong hininga sa emosyon ng isang mayamang negosyante na medyo mahina. Akala ko sa pagkakataong ito ay simpleng tulong lang. Gusto kong kumita ng pera at magsaya. Sa mga asset na binili sa oras na ito, ilang porsyento ng mga asset ng Vientiane country ang maaari nating kontrolin. Pagkatapos ng kaunting kalkulasyon, pagkatapos mabayaran ang lahat ng balanse ng mga ari-arian, mayroon pa ring 2 bilyong jade coins na natitira. Mukhang ang digmaang pangnegosyo na ito ay nagdulot nga ng maraming pagbabago sa Vientiane. Maraming tao ang nagsanla ng kanilang ari-arian sa bangko dahil hindi sila makaligtas. Ito ang dahilan kung bakit maaaring gumastos ang ilang asset ng hanggang 8 bilyong pondo. Kuya Jao, ngayon lang ako nagmath. Kung titingnan natin ang mga kasalukuyang asset natin, hindi bababa sa 3.5% ng mga asset ng Vientiane Kingdom ay nasa aming pangalan, iyon ay sa ilalim ng pangalan ni Mr. Lin Mo. Ngayong dumating si Lin Mo sa Vientiane country, mararanasan niya na kapag bumili siya ng bahay, nalaman niyang sarili niya ang buong komunidad. Sa oras na iyon, kung lalabas ka para mamasyal, makikita mo na isang katlo ng mga tao sa buong kalye ang humihiling sa kanilang sarili na maging Panginoong may lupa. Very good, we still have 2 billion jade coins in cash. Ang pinakamalaking problema natin ngayon ay muling simulan ang negosyo. Dahil sa digmaang pangnegosyo sa pagitan ni Lin Mo at Gabriel, ang iba't ibang kumpanya at pabrika ay karaniwang marahas na naapektuhan. Alinman sa direktang sarado ang kumpanya o direktang nakaon ang long holiday mode. Sa nakaraan, maaaring hindi sila gaanong nababahala tungkol sa mga sitwasyong ito. Ngunit ngayon ang mga kumpanya at pabrika na ito ay nasa ilalim ng pangalan ng Lin Mo. Pagkatapos ay malapit na ang pagwawasto at muling pagbubukas ng negosyo. Kung tutuusin, hindi ka makakabili ng lugar at ilagay ito kung saan ito inaamag. Kabanata 3156. Sa palasyo ng Vientiane, sa sandaling ito, si Giardelli ay pabalik-balik sa pintuan ng isang palasyo na may hitsura ng pagkabalisa. Ang mga hiyawan na nakakatusok sa puso ay patuloy na naririnig sa palasyo, at ang tunog na ito ay tila umalingaw-ngaw sa puso ni Giardelli. Tumingin siya sa makalumang Wuhan snowman na nakatayo sa pintuan at nag-aalalang sinabi, "Senior Snow kuya, kailangan mo ba talagang pumasok at tingnan?
Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Giardelli, walang magawa si Wushan Snowman at sinabing, "Sabi ko Little Catrell, ang panganganak ay isang hadlang na kailangang pagdaanan ng bawat babae. Kahit na ngayon na ang gamot ay napaka-advanced, sinabi ko sa iyo noon na maaari kang pumili ng isang cesarean section at ako ay ganap na walang sakit. Ngunit kailangan mong matigas ang ulo na sabihin na hindi sumasang-ayon si Wowina at gustong mamuhay ng ganito." Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Wushan Snowman ang medyo malungkot na mukha ni Giardelli at inaliw siya. "Don't worry so much, as long as hindi heavy bleeding, medyo masakit lang." Ang mga salita ni Wushan Snowman ay nabawasan ng 1 punto ang pagkabalisa ni Giardelli, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad sa pintuan. Tumili. Maingat na binuksan ang pinto sa bulwagan at lumabas ang isang komedrona na may dalang palanggana ng tubig na may mantsa ng pula. Mabilis siyang kumuha ng malinis na maligamgam na tubig mula sa isa pang midwife sa pintuan at pumasok muli sa loob. "Anong nangyari sa balo na prinsesa? Anong nangyari sa balo na prinsesa?" Nakatingin sa palayok ng pulang tubig, nagtanong si Giardelli na may pag-aalala. "Pamahalan, napakalaki ng ulo ng bata sa tiyan ng prinsesa at gagawin namin ang aming makakaya." Ang midwife ay nag-iwan ng gayong pangungusap at nagmamadaling pumasok sa bulwagan. At muling isinara ang pinto ng bulwagan. Isang tawa at luha ang sumilay sa mga mata ni Giardelli. "Hindi ko akalain na ang anak ko, na hindi alam kung lalaki o babae, ay na-stalk pala ng nanay niya." Isang sundalong nakasuot ng baluti ang tumakbo at magalang na tumayo sa tabi ni Garrett, ngunit hindi nagsalita. Naunawaan kaagad ng mga baka na ang mga sundalo ay hindi maginhawang sabihin. Pagtingin sa nakasara pa ring pinto, tumabi si Garrett. Dumating sa gilid ang sundalong sumunod kay Garrett at walang sinulyapan sa paligid bago nagsalita. "Ang iyong kamahalan, ang asawa ng yumaong hari na inilagay sa malamig na palasyo ng yumaong hari, ay medyo misteryoso nitong mga nakaraang araw. Kailangan mo bang?" Hindi natapos ang mga salita ng gwardya, ngunit naunawaan ni Catal ang ibig niyang sabihin. Si Lin Shaoqi ay ganap na itinapon sa malamig na palasyo ni Jie Yuan ay dahil sa panlilinlang kay Jie Yuan ay matagal na ang nakalipas. At si Giardelli ay matagal nang nasa posisyon at dahil sa palagiang layout, hindi niya pinansin si Lin Shaoqi. Ngayon malamang nakalimutan na ng buong Vientiane ang kabit ng naunang hari. Bilang karagdagan, si Lin Shaoqi ay naging misteryoso sa mga araw na ito at si Giardelli ay maaaring ganap na patayin siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling si Catal at sinabi na lang sa gwardya, "Palakasin mo ang iyong lakas ng tauhan at bantayan ito ng mahigpit. Malapit nang ipanganak ang balo na prinsipe, kaya huwag kang gagawa ng padalos-dalos na pagpatay." Oo. Kinuha ng mga gwardya ang utos at tatalikod na sana si Garrett. Maiyak ng isang sanggol sa palasyo ni Hoyna. Bakas sa mukha ni Giardelli ang matinding kasiyahan. Ang figure ay naging isang after-image at tumakbo patungo sa palasyo ng Wina. Nakatayo sa pintuan, puno ng saya ang mukha ni Giardelli at sa wakas ay nagkaroon na siya ng anak. Kasabay nito, bakas din ang pinanibig sa kanyang mga mata at lalaki man o babae ang kanyang anak. Maputi ba at mataba at napaka-cute. Tumili. Ang pinto ng palasyo ay binuksan at ang hilot ay lumabas na nakangiti at sinabi, "Binabati ka kamahalan, nanganak si Prinsesa Wina ng isang prinsipe para sa iyo." Hahaha, okay, pumunta sa Department of Internal Affairs para makatanggap ng 10,000 wansiyang tumbaw bawat isa. Pumagalpak ng tawa si Giardelli at direktang iwinagayway ang kanyang kamay para hayaan ang mga midwife na pumunta para kunin ang reward. Kabanata 3157. Nang marinig ni Wushan Snowman ang sigaw ng sanggol, tahimik na siyang umalis.
Tuwang-tuwa ang pagpasok ng mga baka sa palasyo. Nakahiga sa kama sa pagitan, ang maputlang si Hoyna ay tumingin sa isang maliit na basket sa tabi ng kama ng nakangiti. Matapos marinig ang paggalaw, itinaas niya ang kanyang ulo at nakitang si Cattle iyon at mahinang sinabi ni Hoyna habang nakaawang ang mga labi. Kamahalan, anak natin ito, halika at tingnan mo. Lumapit si Giadelli sa kama at dahan-dahang umupo, hinawakan ng magandang kamay ng Jade ni Wowina at mahinang sinabi. Prinsesa, nahirapan ka. Kamahalan, ayos lang ako. Ang malaking kamay ni Giadelli ay marahang hinawakan ng malamig na palad ni Wowina. Dalhin ang init ng iyong palad kay Hoyna. Lumingon ang mga mata ni Giadelli sa maliit na basket sa tabi niya. Ang isang mahabang kulubot na maliit na lalaki ay nakabalot sa isang maliit na tasa at nakahiga dito at natutulog ng payapa. Hindi maiwasang mapangiti ang mga sulok ng bibig ni Giadelli. Kamahalan, bigyan mo siya ng pangalan. Mahinang boses ni Hoyna. Pumilis ang tibok ng puso ni Giadelli, makatwiran na bago ipanganak ang bawat anak ng prinsesa. Kapag ihahanda ng maaga ng ama ng hari ang pangalan ng bata. Ngunit kanina pa niya iniisip ang tungkol sa ibang mga pambansang gawain. Hindi man lang nag-iisip ng pangalan para sa bata. Tila nakita ni Hoyna ang pagkapahiya kay Cattle at mahinang sabi. Ang kanyang kamahalan ay abala sa mga gawain ng estado araw-araw at huli na upang pangalanan siya, kaya maghintay ng ilang sandali bago ito kunin. Ang mainit at maalalahanin na mga salita ni Wowina ay lalong nagpahirap kay Giadelli. Yumuko siya at marahang pinrotektahan ang katawan ni Hoyna at mahinang sinabi. Prinsesa, ang saya-saya mo. Ang magiliw na mga salita ni Caidlay ay nagpapula sa maputlang mukha ni Hoyna at nahihiyang sinabi niya. Your Majesty knows how to make girls happy. Ganyan ako suyoan noon. Sa mukha na nakakadurog ng puso, tinakpe ni Giadelli ang kanyang dibdib at sinabing. Prinsesa, paano nasabi ng katawan mo sa mahigit 30 degrees ang mga malamig at masakit na salita, ikaw lang ang nasa harem ng haring ito. Si Hoyna ang ika-16 na prinsesa ng si Cattle ang ika-6 na prinsipe. Ngunit pagkatapos umakyat si Aves sa trono, si Godrey ay inakusahan ng pagpatay sa hari. Ang mga nasasakupan ni Giadelli ay nakalimutang mamatay at kahit na si Linmo ay hindi gumawa ng isang mabilis na hakbang, malamang na hindi siya naroroon noon pa man. Oras, ako si prinsesa, ay naghintay hanggang sa mabawi ni Ketrel ang kapangyarihan, tanging ang ika-16 na prinsesa na si Hoyna ang nabubuhay pa. Kasabay ng pagiging abala ng mga gawain ng estado at ang layout ng pangkalahatang sitwasyon. Wala man lang mood si Cattle na pangalanan ang kanyang malapit ng ipanganak na prinsipe. Not to mention pagpili ulit ng concubine na Faye. Ngayon ang buong bansa ng Vientiane ay wasak at umuunlad. Hanggat kaya niyang kontrolin si Yuhua Tianan at ang dalawang espada na ginawa niya, ang flying armor. Kung gayon ang buong bansa ng Vientiane ay hindi magkakaroon ng anumang kaguluhan. Sa pagtingin sa maliit na lalaki na nakatulog sa duyan, unti-unting natulala ang mga mata ni Cattle. Naiisip niya ang kanyang mahigit 100 kapatid na lalaki at ilang kapatid na babae. Either dahil sa power struggle sa pagitan ng royal family o dahil naapektuhan ito. Ang unang prinsipe noong panahong iyon ay sumalakay sa bundok basa ng walang pahintulot upang makakuha ng katanyagan at matagumpay na umakyat sa trono. Kabanata 3158. Madaling araw, lahat ng presidente ng Bangko ng Vientiane ay pumunta sa bangko kung saan naroon ang mga mayayamang negosyante. Nang makita nilang dumarating ang ibang bank president, nag-aalangan silang lahat. Nandito ka ba para pumirma ng kontrata? Nandito ka rin ba para pumirma ng kontrata? 12 ng mga tao ang nagtinginan sa isa't isa ng may pagtataka.
Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga bangkong ito ay na-outflank ng isang tao. Gusto mo bang sabay na umakyat? Tara, sabay na tayong umakyat. Ang mga seryosong mukhang presidente na ito na nakasot at leather na sapatos ay nagsisiksikan sa isang elevator. Ngunit nang dumating ang huling pangulo na overload ang elevator. Puno ng kahihiyan ang kulubat niyang mukha at pababa na sana siya nang may hamarang sa kanyang likuran. Bilang presidente ng bangko na may panglimang pinakamalaking asset sa Vientiane, mas mahalaga ka kaysa sa amin. Pababa na ako. No, no, let me go, umakyat ka muna. Ang lahat ay walang katapusang pagtatalo at lahat sila ay gustong bumaba para tumulong sa iba. Bakit hindi muna ako? Pulong sa kanila ng lalaking may katagang manager sa dibdib. Sa ganoong grupo ng mga tao na nagtutulak-tulak sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng hiya sa hindi pagbuka ng kanyang bibig. Biglang tumahimik ang buong elevator. Nakita kong tumambad ang espasyo sa harapan ko at ang mga president na nakasandal sa magkabilang gilid. Ang tagapamahala ng lobby ay nakaramdam ng matinding emosyonal na pinsala. Pagkalabas niya ng elevator ay diretsyong sumara ang pinto ng elevator sa likod ng manager. Kahanga-hanga ka, mayabang ka, nandito ka para bilangin ako bilang isang maliit na manager. Sa itaas ng ika-6 na palapag. Sunod-sunod na pumasok ang isang grupo ng mga gobernador. Maagang tumayo din ang kalbo sa labas ng pinto para batiin sila. Everyone, you are welcome, please come in. Ang isa sa mga pangulo ay pumasok sa bulwagan at ang lahat ng mayayamang mga ngalakal ay nagtipon sa bulwagan. Welcome everyone, my ****** you, and the President of this Chamber of Commerce. Habang humakbang siya, isa-isa siyang nakipagkamay sa mga bank president. Mr. Ito lang po ang mga kontrata maliban sa sports car na ibinibenta ng ating bangko sa Royal City. Pakitingnan po. Mr. Ito lang po ang mga asset na nabili namin sa ibang syudad, pakitingnan po. Mr. Tignan mo ako, segunda mano yang mga yan. Napatingin ang isang manager ng bangko sa grupo ng mga taong sumiksik sa kanyang harapan at nagmamadaling sinabi. Agad na napalingon ang lahat ng pinuno ng bangko at pinandilatan siya ni Lola. Ang mga ari-arian ng lahat ay nakuha, sino ang hindi segunda mano, ikaw ay mayabang, ikaw ay kamangha-mangha, ikaw ay narito upang pag-usapan ang tungkol sa tagaloob ng industriya. Sa pagtingin sa kanilang galit at ipinagkanulo ng mga mata, ang batang pangulo ay naka-cross-arm na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ang ibinibenta ng ating bangko ay hindi binili sa ibang lugar, mga segunda manong paninda, kundi sa sarili nito. Ang aming bangko ay napilitang ibenta lamang dahil ito ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Nang makita ang mapagmataas na tingin ng batang presidente, nagkatinginan ng ibang mga presidente, saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin. Bigla silang hindi maintindihan ng kaunti dahil masyadong atresado ang konsepto ng kanilang sarili at ng iba. O ang batang nasa harap niya ay talagang tulala. Hindi nila maintindihan kung bakit malapit ng malugi ang bangko at ipinagmamalaki nila. Hahaha, everyone, we have professional staff to handle this, walang pakialam ang matanda. Mas makikita mo ang awkward na atmosphere dito. Haha tumawa, tumakbo palabas at humampas ng haha to is the awkward atmosphere among the crowd. Isang kontrata ang ipinadala sa isang mayamang negosyante. Sinimulan nilang basahin ang mga kontrata ng mga pangulong ito. Tingnan kung mayroong anumang mga butas sa loob nito. Kabanata 3159. Pagkatapos si ****Q ay nagkaroon ng magiliw na pakikipagpalitan sa mga pangulong ito. Ang lahat ng nakuhang kumpanya at pabrika ay maaaring ipagpatuloy ang trabaho sa maikling panahon.
At ang mas kailangan mo lang magbayad ng sweldo sa unang buwan. At sa ikalawang buwan, maaari kang makakuha ng maraming kita upang mabayaran ang sahod sa mga empleyado. Biglang nagring ang telepono ni ***Q at ang note doon ay si Lin Mo. Elder Zhao, kumusta ang sitwasyon? Tumunog ang masiglang boses ni Lin Mo at pagkatapos ng isang gabing pahinga, halos gumaling na siya. Lin Mo, huwag kang mag-alala, nakabisado na natin ang halos 30% ng mga asset ng Vientiane Kingdom. Asterisk ang mga salita ni Yu ay puno ng pananabik at ramdam ito ni Lin Mo ng malinaw. 30% of your assets. Teka, magkano? Medyo lumakas ang boses ni Lin Mo dahilan para sumakit ang tenga ni Yu Yu. 30% ng buong asset ng Vientiane Country. Sa desperasyon, inulit niya ang mga salita kanina lang. No way, kahit ako nabigla nung nalaman ko. Ang Tangtang, isang bansang hindi masyadong malaki o hindi, ay direktang binili ng 30% ng mga ari-arian nito dahil sa isang business war. Kung kumalat ang salitang ito, tinatayang tuwirang pagtatawanan ito ng ibang bansa at mamamatay. At si Lin Mo, na nanunuluyan sa bahay sa Panyang City, ay biglang tila may naisip at sinabi kay ***Q. Elder Zhao, tingnan at alamin kung saan pinondohan ang mga aktibidad ni Heiji Yu sa mga araw na ito. Sa lalong madaling panahon ay narinig niya ang mga salita, siya ay natigilan sa isang sandali at ang kanyang mga mata ay sumambulat sa liwanag. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lin Mo. Bilang isang espesyal na departamento ng Vientiane Kingdom, natural na gagastusin ng Black Dove ang mas maraming pera kaysa karaniwan. At ang pondo ng Vientiane Kingdom para suportahan ang Black Dove Troop ay hindi dapat ibigay ng sobra. Ang Ministry of Military Affairs ay mayroon ding mga hangganan at mga sundalo mula sa buong bansa upang pakainin. Kung ang lahat ng malalaking ulo ay ibibigay kay Heiji Yu, ano ang iisipin ng ibang mga pinuno ng hukbo pagkatapos itong makita? Sa oras na ito, kung gusto mong mangolekta ng mas maraming pera, makakahanap ka lang ng ilang pribadong negosyo para sa tulong. Okay, naiintindihan ko, kukuha ako ng mag-iimbestiga ngayon. Pagkababa ng telepono, ***, diretsong tinawagan ni Yu ang kalbo. Tito Zhao, may kinalaman ka ba sa akin sa puntong ito? Antok na antok ang kinusot ng kalbong lalaki at nakasuot ng pantulog. Originally, sobrang excited ang lahat kagabi kaya hindi sila nakatulog ng maayos buong gabi. Matapos basahin ang lahat ng mga kontrata, natukoy na walang mga butas at pagkakamali. At pagkatapos pirmahan ang pangalan ni Lin Mo, bumalik ang lahat para bumawi sa kanilang pagtulog. 10 minuto pa lang siyang nakahiga nang muli siyang tinawag. Kung iisipin, tumingin ang kalbo kay ***Q na may masamang tingin. Si Yuye ay natakot sa kanyang tingin at mabilis na sinabi. Mayroon akong gawain para sa iyo dito, matanda. Makakatiyak ako na lahat ng naruroon ay mayroon lamang ang iyong kakayahan. Bagamat laging walang kwenta ang kalbo, siya ay isang makinis na tao at ang kanyang pagnenegosyo ay hindi matatalo ng mga ordinaryong tao. Elder Zhao, kailangan mong maging matanda pagdating sa Wisdom Eyes at Pearls. Ang mga nagsasabing alam nila ang mga perlas na may Wisdom Eyes ay nagsasaya lang. Ang *** sa itaas ay naging madilim. Pinupuri ba siya ng mabahong brat na ito o pinupuri ang sarili niya? Elder Zhao, maaari mong direktang sabihin kung ano ang gawain sa oras na ito. Ipinapangako kong gagawin ito para sa iyo ng maganda at walang masama doon. Unti-unting sumeryoso ang mukha ni Yu, sabi niya sa kalbong lalaki. Kailangan kong magtanong ka tungkol sa lahat ng pondo para sa mga aktibidad ng Black Dove maliban sa token na ibinigay ng Ministry of Military Affairs. Saan nanggagaling ang mga pangunahing gastos?
The more you know that black is worth money at totoo naman na walang kasamaan, pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Ngunit karamihan sa mga kayaman ng iyon ay hindi napagtanto, ngunit ang bahagi nito ay ipinasa kay Giardelli. Kabanata 3160. At karamihan sa natitira ay iniwan mismo ng mga miyembro ng itim na kalapati. Ang mga kayaman ng iyon ay hindi ibinilang sa bayad sa pagkilos ni Heydov. Malaking pera ang kanilang mga sasakyan, tangke, at iba't ibang gamit sa militar tuwing magsisimula sila. Sabihin na lang natin na ang mga sasakyan ng Black Dove Organization ay dinadala ng 12 ng mga sasakyan sa bawat pagkakataon. At least, ito ay kailangang 10,000 wansiyang tungbaw para sa refueling. Mayroon ding lahat ng uri ng pagpapanatili ng armas at pagbili ng mga bala. Ang kalbong lalaki sa ibaba na ngayon pa lang ay may tiwala sa sarili ay may mapait na mukha at sinabi sa nanginginig na boses. Elder Zhao, iyon ang Black Dove Organization, sinusubukan mo ba akong patayin? Ang ganitong uri ng sitwasyon na hindi itinuturing na lihim ng Estado ay hindi mahirap harapin. Ngunit kahit na ito ay ganoong impormasyon, hindi basta-basta sasabihin sa iyo ng iba. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang sitwasyong ito ay uminom ng matapang. Sa mesa ng alak, kung ang isang bote ng alak ay hindi binanggit, mayroong 2 bote, at kung 2 bote ay hindi sapat, mayroong 3 bote. Ito ang mga panuntunan ng wine table ng Huaxia. Sa pangkalahatan, kung ito ay tungkol sa negosyo o pagtatanong tungkol sa impormasyon ay ang pinakamahusay na paraan. Hindi mo ba nakikita ang oras na ang kuneho ay pumunta sa oso para magnegosyo? Dahil hindi mapag-usapan ang presyo, naglabas pa ng retorika si Mao Xiong. Hanggat maaari kang uminom ng vodka, hanggat maaari kang uminom sa amin, ibebenta namin ito sa iyo sa mababang presyo. Kaya matapang ang isang kamag-anak at nang hilahin ang oso, tinawag pa rin niya si Ula. Anak, kailangan namin ang iyong tiyan at ang iyong dakilang layunin ay aalalahanan sa aming mga puso. Kinagat ng kalbo ang kanyang ngipin at tumanggo. Inom lang diba, kakain ako ng 2 steamed bun para sa isang pad pagdating ng panahon. Sa sandaling ipikit mo ang iyong mga mata, hindi ba ito ay medyo maanghang na pinakulo ang tubig? Elder Zhao, huwag kang mag-alala, tatapusin ko talaga ang aking misyon. Tumalikod ang kalbo at buong determinadong naglakad. Ang buong katawan ay nagpakita ng amoy ng hangin at tubig. Gabi, Night Ballet Hotel. Sa loob ng dimly lit hotel, iba't ibang kulay lang ang patuloy na naglalabas ng liwanag. Sa isang booth na nakasandal sa dingding, isang kalbong lalaki ang nakaupo at nakikipag-chat sa batang manager ng bangko. Kuya, simula nung una kitang makita, naramdaman ko na halos kamukha mo ang namatay kong kapatid. Ang parehong patayo, matapang, mabait at gwapo. Kumuha ng bote ng XO ang kalbo at nagsali ng baso sa binatang manager ng bangko at malakas na sinabi. Hindi naman talaga maingay sa hotel na ito, masyadong maingay. Ang batang manager ng bangko sa tapat ay pinuri ng kalbong lalaki at ang buong tao ay napahiya. Paano may kapatid, hindi lang ako masanay sa mapagpanggap nilang itsura at unang beses pa lang kitang makita, napakabait ko. Hahaha, tapos hindi kayo uuwi ng kapatid ko kung hindi ka lasing ngayon. Tinampot ng kalbo ang alak at diretsyong nagsali ng baso para sa binatang manager ng bangko. Kung gayon nirerespeto ko si kuya. Walang pag-aalinlangan, kinuha ng batang manager ng bangko ang baso at humigop. Ang pangalawang tasa na ito ay itinuturing na nagnanais ng magandang kinabukasan para sa iyong kapatid at babangon ka ng hakbang-hakbang. May pamumula na sa mukha ni Nayan Kiyang. Ngunit hindi pa rin siya nagdalawang isip, dinampot muli ang baso at ininom ito hanggang sa langit.
Ang ikatlong tasa na ito ay ang aking kapatid na nagnanais ng isang maayos na pamilya sa hinaharap at magkaroon ng isang anak na lalaki ng maaga. Bagamat naramdaman niyang hindi masyadong tama ang sinabi ng kalbo, walang alam ang utak ng batang manager ng bangko sa ngayon. Walang pag-aalinlangan, dinampot niyang muli ang baso, iniangat ang ulo at ininom. Ang kalbo na lalaki ay tumingin sa batang Hans ang tasa ng tasa at mamantong hininga sa loob. Masarap maging bata, napakadaya at napaka-inosente. 3-2-1. Sigurado, nahulog ito sa mga salita sa puso ng kalbong lalaki. Pulang-pula ang mukha ng batang pinuno ng bangko at hindi siya mapakali. Big. Kuya, paano kayo naging dalawa? Tumingin ang batang manager ng bangko sa kalbong lalaki na tila gumagamit ng shadow clone at pipeng nagtanong. Maraming salamat po. God bless. I love you, mahal.